Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Habang papunta si Rico sa kanyang pwesto sa pamilihan ay may nadaanan siyang kumpulan ng mga tao. May ilang mga pulis din doon at ambulansya kaya naisip niyang kagad na may aksidenteng nangyari. Ano kayang meron doon? Saglit niyang inihinto ang sasakyan para masipat ng kaunti kung ano ang nagaganap sa banda roon. Ilang saglit pa ay nakita niyang nag-atrasa ng mga tao habang ang ilang alagad ng batas ay bitbit ang stretcher na may cadaver bag. Hindi na niya nakita ang laman noon pero sigurado siyang bangkayon ng kung sino. Mukhang may nakita silang patay Parang ngayon lang ako naka-encounter ng ganito rito Kawawa naman yun kung sino man yung nakita nila. Siguradong malulungkot yung pamilya niya. Saglit siyang natigilan at napangiti bago nagtuloy-tuloy sa pagmamaneho. May paganon-ganon ka pang sinasabi, Rico. Siguradong malulungkot ang pamilya. Para kang tunay May puso ka pala. Tumingin siya saglit sa rearview mirror ng kanyang sasakyan, saka muling ngumiti. At pagkadaka ay nagsalita siya na parang kinakausap na naman ang sarili. May awa pa rin naman ako kahit na pagdating sa negosyo Balasubas akong tao. Ganyan talagang labanan kapag negosyante ka Diba, Rico boy? Isang malapad na ngiti ang iginawad niya habang nakafocus sa pagmamaneho hanggang sa makarating na nga siya sa kanyang pwesto. Lumipas ang mahaba-habang oras. Tuwang-tuwa ang negosyanteng Chubby sapagkat marami ang customer niya ngayon. Ibig sabihin ay marami na naman siyang babalusubasin sa araw na yun. Bata pa lang kasi ay nasanay na talaga si Rico sa ganoong klaseng pamumuhay sapagkat ganoong gawain na ang nakamulatan niya. Ang mga magulang niya kasi noon sa probinsya ay mga gumagawa rin ng kalokohan kaya inakala niya noon pa na tama na ang ganoong gawain. Kilalang scammer ang nanay yan at tatablangko niya kaya dumating ang pagkakataong kinailangan nilang lumipat ng lugar. Sa dami ng atraso ng pamilya nila ay ilang beses silang nagtago hanggang sa nakamatayan na lang ng mga magulang niya ang ganitong sistema. Nagpunta siya ng bayan ng poblasyon sa edad na 20. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, dito ay sinikap niyang mamuhay ng maayos kaya lang sa bandang huli, natulala pa rin siya sa gawaing panluloko ng mga magulang para makasurvive sa buhay. Ngayon nga, ay 2 taon na si Rico na namumuhay sa panluloko ng mga tao. Sa tagal niyang yon ay natuto na rin siya at nasanay sa mga katuruan ng diskarte ng mga negosyante. Kilala siyang hustler ng mga kapwa negosyante at dahil din doon ay marami siyang nakaalitan, nakaaway at nakasamaan ng loob. Nang makakilala rin siya ng isang feng shui master, nag-aral siya noon subalit ginamit niya ang katuruan sa mali. Sa ganitong paraan ay nakapanghikayat pa siya ng mga taong mahuhulog sa kanyang patibong. Binabayaran siya ng libo-libo para sa panlulokong yun. Magandang araw mga suki! Tuloy lang ho kayo. At nakikita ko sa mga mukha ninyo na magiging maganda ang kapalaran niyong mag-asawa. Kayo, Mr. and Mrs. Tenorio, nabavibes kong maraming pera ang darating sa inyong sambahayan. Maniwala kayo sa akin dahil hindi ko lang nakikita sa mukha niyong masiyahin kundi nababasa ko rin sa palad niyong mag-asawa. Natuwa ang mag-asawang nauto ni Rico. Kaya hindi lang yun bumili ng mga mamahaling figurine na ibinenta niya, kundi nagtip din ng malaki-laking halaga bago umalis. Maya-maya pa, pag-alis ng mag-asawang Tenorio ay may dumating namang mag-ina, na atat din sa swerte. Pinakiramdaman muna ni Rico ang galawan ng dalawa at nang marinig niya ang pagbubulungan ng mga yon ay pasimple siyang lumapit habang kunwaring naglilinis ng mga ibinebenta niyang pampaswerte. Magandang araw sa inyo magkapatid! Ngumiti ang 2 babae at sinabi nilang hindi sila magkapatid kundi mag-ina. Pakunwari namang nagulat si Rico pero ang totoo
ay strategy na lang niya yon para maakit ang dalawa na bumili ng kanyang mga paninda. Pasensya na pero hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nyo habang naglilinis ako nitong mga pampaswerte mga binebenta ko eh. Wala pa kasi yung tauhan kong sina Kian at Joseph. Yung mga nasa harapan nyo na pusang kumakaway-kaway, kapag mas malaki ang binili, mas malaking swerte rin ang darating sa buhay nyo. Hindi man ho ako inchik pero nag-aral ako at tinuruan ng feng shui master patungkol sa mga yan. Kaya ho, naisipan ko talagang magbenta ng mga pampaswerte. Nagkatinginan nga ang mag-ina na parang napapaisip na kung bibili nga ba ng mas malaki o yung maliit lang. Kung gusto nyo kagad na swertehin at yumaman ng gusto bago matapos ang taon na to, ay nako, kung ako sa inyo, itong malaking pusa ang bilhin nyo. Kapag pinwestiyon nyo ito sa tapat ng pintuan, nako, marami siyang mahihikayat na swerte at itataboy niya ang anumang kamalasan na magtatangkang pumasok. Alam niyo ba na takot sa mga pusa ang kahit na anong negatibong enerhiya? Kaya kapag meron kayo dito, siguradong magiging maaliwalas ang buhay nyo at panay ang pasok ng swerte. Sa galing ni Rico sa pagpapaliwanag ay talagang ang nahikayat ang mag-ina. Binili nila ang pinakamalaking pusang kumakaway kaya tuwang-tuwa talaga ang negosyanteng Chubby. Maaga pa pero nabili na kagad yung isa sa pinakamahal kong binebenta. Ayos talaga kapag may husay ka sa pagsasalita. Marami kang madadala talaga eh. Patapos pa lang siya sa pagkukwenta ay may dumating ulit na customer, hindi naman para bumili kundi para kumonsulta patungkol sa mga swerte-swerte. Wala kagad siyang sinayang na oras dahil nagsabi ang may edad na ginang na magbabayad siya ng malaking halaga. Wow, espiya! Mamula-mula ang palad mo ah. Siguradong magiging maganda ang kapalaran mo. Marami ang humahanga sa iyo at siguradong lalago ang negosyo mo. Basta, lagi ka mag-insenso. Sure na sure akong gaganda palalo ang karera ng buhay mo. Hindi mo tatapos ang taon na to, mas yayaman ka pa kaysa sa mga taong nagmamaliit sa iyo. Pero, para mas maging epektibo mga yan, mas mainam kung bibili ka rin ng mga pampaswerte para talagang mag-manifest. Hindi lang sa iyo kundi sa buong bahay mo ang pagpasok ng pagpapala. Halatang galak na galak si Miss Pia at talagang nagustuhan niya ang sinabi ng manlolokong negosyante. Kaya bago umalis ay bumili rin siya ng ilang mga pampaswerte para nga ilagay sa bahay. Marami pang nabigyan ng magandang payo si Rico na ang ilan ay halos wala na talagang katotohanan. Ganun pa man, ay nakalikom na naman siya ng maraming pera sa pagbibigay lang ng mga kalokohang pampaswerte sa buhay. Bukod pa rito, ang pagbebenta niya ng mga pampaswerte. Kaya maganda rin ang mood niya at nagbigay ng pabonus kay Kian at Joseph na kanyang mga trabahador. Sir, thank you rito sa pabonus mo ah. Mukhang malaki ang sales natin ngayong araw ah. Sakto lang ang sales natin ngayong araw. Pang isang linggong kita na. Wow, grabe talaga kayo sir. Nakakabilib talaga kayo eh no. Salamat. Basta pagigihan nyo lang din ni Joseph dahil kapag nagtuloy-tuloy ito, hindi lang din naman ako ang makikinabang kundi kayo rin ni Joseph. Opo, salamat uli sir. O siya, sige. Isara nyo na yung tindahan at pwede na kayo umuwi. Bukas kahit mga after lunch na kayo pumunta. Huwag kayo mag-alala dahil buo pa rin ang sahod ninyo niyan. Magpahinga muna kayo kahit papano dahil marami naman tayong sales ngayong araw. Pagkasara ng tindahan ay umalis na kagad ang dalawang lalaki. Nagbilang naman na siya ng pera at nang matapos na ay tuwang-tuwa talaga siya sa resulta ngayong araw. Nagpaikot-ikot siya sa swivel chair habang galak na galak at nagbibilang ng mga perang nalikom ngayong araw. Marami talagang taong mahilig maniwala sa mga swerte at malas. Ang hindi nila alam, ang totoong swerte ay ang diskarte lang sa buhay para kumita. Katulad tong negosyo ko, mamalasin ka talaga sa buhay kapag wala kang gagawing kilos o diskarte. Hindi ka yayaman kung puro legal na paraan lang din ang gagawin mo. Mas mabilis kumita ng malaki kapag merong kalokohan.
You made it again, Rico. Good job. Dahil sa kumita siya ngayong araw ng halos pang isang linggong kita, kaya naman tinreat niya ang kanyang sarili. Nagpunta siya sa masarap na kainan doon lang din sa pamilihan at binusog niya ang sarili. Nang pauwi na, ay muli siyang napadaan sa kaninang pinagkukumpulan ng mga tao nung umaga. Doon sa lugar kung saan ay may nakitang patay na katawan ng tao. Napahinto ulit siya at napatingin doon saka umiling-iling. Kapag talagang hindi ka marunong dumiskarte sa buhay, matutulad ka na lang sa taong namatay na yun eh. Mabuti na lang talaga, Rico, at marunong ka sa buhay. Magandang bagay rin yung mga natututunan mo sa mga magulang mo noon eh. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng sasakyan hanggang sa kamuntikan na niyang masagasa ng isang babaeng pulubi. Mabuti na lang ay nakapreno siya kagad at pagkatapos ay galit na galit siyang bumaba ng sasakyan saka hinarap ang nasabing pulubi. Anak ng titing naman oh. Pambira. Ganda-ganda ng araw ko ngayon, sisirain mo. Bakit ka naman kasi pakalat-kalat sa daan? Alam mo bang pwede ka mamatay dito? Tumabi ka nga! Buwisit ka! Pwede po bang makahingi ng kahit kaunting tulong? At talagang nanghingi ka pa ah. Damo na hindi ka man lang marunong dumiskarte sa buhay mo. May itsura ka pa nga naman sana pero ganyan ang gawain mo. Manlilimos. Naknanto ko oh. Bigyan mo naman ako kahit na magkano dahil gutom na talaga ako eh, kuya. Oh, ayan. 100. Kapag nakita pa kita ritong palakad-lakad, sasagasaan na talaga kita. Hinagis niya ang 100 piso at ang mahulog na yun sa lupa ay sa kanya kagad tinalikuran ng babaeng palaboy. Pero hindi niya alam, tila susunggaban na siya noon. Mabuti na lang ay nakapasok kagad siya sa sasakyan kaya hindi natuloy. Pagtingin ni Rico sa harapan ay ganoon na lang ang gulat niya dahil wala na ang nasabing babaeng palaboy. Napakibit na lang siya ng balikat bago magpatuloy sa pagmamaneho pauwi sa kanyang bahay. Matiwasay siyang natulog dahil sa magandang kita ngayong araw at pagsapit ng kinabukasan at sa mga sumunod pang araw ay mas naging maganda pa rin ang kitaan niya sa tindahan. Marami ang dumumog sa kanya, hindi lang dahil sa mga binebenta niyang pampaswerte kundi dahil na rin sa mga payo niya patungkol sa mga pampaswerte. Ilang mga sunod-sunod na kita kaya makailang beses niya ring nabibigyan ng bonus si Kian at Joseph. At sa tuwing uuwi sa gabi ay madalas niya ring nakikita ang baguhang babae na palaboy sa lugar na yon. Ang maganda niyang araw ay palaging nasisira sa tuwing makikita nga ang nasabing babae na tila sinasadya yata na palagi siyang pahintuin. Pagkatapos ay manlilimos ng pera. Parang nakakalata na ako sa yung babae ka ha. Hinihintay mo yata ako palagi rito ah. Baka mamaya mambubudol ka. Gusto mo bang i-report kita sa polis ha? Sindikato ka yata siguro eh no? Kuya, kahit magkano lang naman ang hinihingi ko sa iyo eh. Hindi naman kita inaagrabyado. Hindi mo nga ako inaagrabyado pero palagi mo namang sinisira yung magandang araw ko. O babae ka oh. Diyos ko naman. Natigilan na siya dahil tila biglang sumama ang tingin ng babaeng palaboy. Napatras siya ng bahagya at medyo natakot pero hindi niya yun ipinahalata. Bagkus ay nagalit pa siya dahil sa mga tingin na yun. Aba, ayos ka kung makatingin ah. Gusto mo bang sundutin ko yung mata mo? Ha? Tumabi ka nga. Kapag di ka pa tumabi, sasagasaan na lang talaga kita at itatapon yung katawan mo sa ilog. Hindi na umimik ang babaeng palaboy. Tumabi na lang yon habang nakatingin ng masama kay Rico. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy na ang negosyanteng Chubby paalis sa lugar na yon. Pero hindi pa rin nakontento ang lalaki. Katulad ng sinabi niya kanina, dumaan muna siya sa police station at inireport nga ang tungkol sa bagay na yon. Walang galang na po mga sir. Gusto ko lang sanang i-report yung babaeng palaboy doon banda sa nakaraang may natagpo ang patay.
Sa tuwing dadaan kasi ako ron, palagi niyang sinasadyang humarang sa daan eh. Mabuti na lang at malakas ang preno ng sasakyan ko dahil kung hindi, siguradong matagal ko na siyang nasagasaan. Kung maaari ho sana paki-aksyonan at baka may ibang makadali sa kanya. O baka siya ang makapambiktima. Palagi rin kasi yung nanghihingi sa akin na parang sinasadya niya talagang pahintuin ang sasakyan ko eh. Bilang pakonsuelo ay nagbigay siya ng pampalubag ng loob sa mga pulis na pangmeryenda at kaunting pera. Pero sa totoo lang, ay labag yun sa loob niya dahil hindi rin siya bilib sa galawan ng mga nasa kinaukulan. Pag-alis sa police station, ay napailing na lang siya habang nagmamaneho. Yung mga yun talaga, hindi kikilos kung walang lagay eh. Grabe na rin talaga mga polis ngayon eh. Hindi ko naman nilalahat pero medyo dumarami na rin talaga yung mga kailangan pa ng lagay bago umaksyon. Ay nako, buti na lang at mapera ako dahil kung hindi, siguradong lumipad lang sa hangin yung pagre-report ko na yon. Nagtuloy-tuloy na nga siya hanggang sa makauwi sa kanilang bahay. Katulad ng dati ay nakatulog na naman siya ng matiwasay dahil sa magandang kita. Makalipas ang ilang araw ay hindi na nga napapansin ni Rico ang babaeng palaboy kaya natuwa rin siya sa mabilis na aksyon ng kapulisan. Halos 1 linggo pa siyang sinuwerte sa customer kaya masayang-masaya talaga siya. Masaya rin sina Kian at Joseph dahil nga sa pabonus subalit sa hindi inaasahang pagkakataon. Wala talagang baho ang hindi nangangamoy. Biyernes ng umaga, malayo pa lang ay kinawi na siya ni Kian kaya wala pa sa tapat ng kanilang shop ay huminto na siya. Napansin niya kasing tila hindi rin maipinta ang mukha ng tauhan. Oh, bakit mo ko hinarang, Kian? May problema ba? Ha? May mag-asawang naghihintay sa iyo, sir, sa loob ng shop. Kausap ngayon ni Joseph at pinapakalma kaya po lumabas muna ako dito para hintayin kayo. Galit na galit po kasi. Oh, bakit naman daw? Yung mag-asawang Solis yata yun, sir. Yung pinayuhan nyo noon na mag-invest sa negosyo tapos kalaunan biglang na scam naman daw pala sila. Lahat daw po ng pera nila ininvest nila ron. Kaya po galit na galit talaga. Didemanda raw po kayo, sir eh. Oh, mga tanga pala sila eh. Hindi ko naman sinabing i-invest nila lahat ng pera nila. Wag na po muna kayong magpakita, sir. Hayaan mo sila. Hindi ko kailangan magtago sa mga yan dahil wala naman akong ginagawa masama. Napakibit na lang ng balikat si Kian habang pinagmamasdan ng amo niyang nagpapark ng sasakyan sa harap ng kanilang shop. Ilang saglit pa, pagkapasok nila doon ay nagsimula na nga mag-rant sina Mr. and Mrs. Solis. May nahon pa silang hinarap ni Rico at pinaliwanagan hanggang sa mautunan naman sila. Pag-alis na mag-asawa ay nakahinga na ng maluwag ang negosyanteng balasubas pero makalipas lang ng ilang oras ay sinundan pa yun ng iilan pang reklamo. Kaya napilitan muna siyang magsara para maayos ang problema. Sir, ayos lang po ba kayo? Mukha bang ayos tong mukha ko? Nakakawala ng mood yung mga yun eh. Kasalanan ko ba kung itodo nila yung pag-invest sa mga scam? Kung di ba naman mga tanga eh. Ang mga tao nga naman talaga Kapag maganda resulta, makakalimutan ka na. Pero kapag palpak, ikaw pa sisisihin. Gustong gusto nilang mabilis ang pera. Kaya dapat lang din yan sa kanila eh. Hindi ko sila niloko. Sila ang naghatid sa kanila sa ganong sitwasyon. Totoo naman kasing niloko mo sila, sir eh. Ano? May sinabi ka ba? Wala, sir. May ipapagawa pa po ba kayo? Wala naman na. Wala muna tayong pasok ngayon Pero huwag kayong mag-alala. Dahil buo pa rin naman ang sahod ninyo ni Joseph. Teka. Nasaan ba yung isang yon? Nandun po, sir, sa kabilang shop. Ito talaga si Joseph Kung ano-ano pinaggagawa Sabihan mo yun na kapag may magpunta rito, sabihin yung wala muna ako. Opo, sir. Alam niya naman na yun. Dahil doon ay umuwi na nga muna ng bahay si Rico.
at ipinahinga ang sarili. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kumain ay natulog kagad siya, subalit mga bandang 12:30 ng hating gabi ay nagising siya dahil sa ingay ng mga alagang aso sa labas. Nakasimangot siyang tumayo at sinaway ang mga alagang nakakulong. Nang mapatingin siya sa bakuran ay meron siyang napansin na tila itim na aninong nakasampa sa mataas niyang bakuran. Sinigawan niya yon at kagad pinakawalan ang mga alagang aso. Nawala rin kagad ang nasabing nilalang pero hindi siya nagpakampante. Tumawag kagad siya sa security ng subdivision na tinutuluyan para i-report ang nangyari. Kaagad yon tiningnan sa CCTV pero wala namang nakita ang mga security. Imposible wala kayong nakita. Ako nga, kitang-kita ko na may sumampang tao sa bakuran ko eh. Kahit anong pagpipilit, sa huli ay wala pa ring nagawa si Rico kaya umuwi na lang siyang nadagdagan na naman ang inis. Puro kamalasan yata ako ngayong araw na to ah. Sana naman bukas magbago ang ihip ng hangin. Kinabukasan, mag-10 na nagpunta si Rico sa kanyang shop. Ang pag-aakala niyang magiging maayos na sa lubong ng araw ay naging kabaliktaran. Mas dumami pa ang nagrereklamo kay Rico kaya tila nagkanda leche-leche ang kanyang negosyo. Mabuti na lang din ay natimbrihan siya ni Kian kaya hindi na siya tumuli pa sa shop. Ayon sa kanyang tauhan ay galit na galit nga raw ang higit 6 na katao dahil sa pampabalasubas na kanyang ginawa. Pasado 12:30 ng tanghali ay nakita sila ni Kian sa isang kainan at sabay na nananghalian. Habang kumakain ay tinalakay nga nila ang mga bagay-bagay patungkol sa mga nangyari. Kumusta ang shop? Naisaran niyo ba ng maayos ni Joseph? Wala si Joseph, sir. Ako lang po yung pumasok. Naisara ko naman po na maayos. Pero narinig ko, sir, na magdedemanda yung mga naloko nyo raw. Anong naloko ko raw? Mga tarantado pala sila eh. Nakakainit sila ng ulo ah. Bakit sila nagagalit sa akin Nagbigay lang naman ako ng tip. Naniwala sila sa swerte-swerte tapos nung minalas na sila saka sila ngayon magagalit. Ay nako, mga tao nga naman talaga oh. Walang kakunte-kontentuhan sa sarili. Mukhang hindi sila titigil, sir eh. Ano na pong gagawin natin ngayon? Kapag nagpatuloy po yung pagsasara ng shop, baka malugi na po tayo ng husto. Kailangan ko po naman ng pera. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman kayo pababayaan ni Joseph eh. Pero teka, bakit nga ba hindi pumasok yung isang yun? Hindi naman siya nagsabi sa akin. Ang totoo niyan, sir. Alam kong dahilan kung bakit wala ngayon si Joseph. Posibleng hindi na siya bumalik, sir. Anong ibig mong sabihin hindi bumalik? Nahuli ko siya, sir, kaninang umaga na nag-aangkat ng mga ilang piguring malalaki. Hindi ko kagad nasabi sa inyo dahil nagdatingan na nga ho yung mga nagre-reklamo. Nung binalikan ko siya sa warehouse, ayun, nakaalis na, sir. Ba't walang hiyang hayop na yun ah? Kapag nakita ko siya, kahit mata niya lalatayan ko. Traidor siyang hayop siya. Nako, pasensya na po, sir. Kung ngayon ko lang nasabi sa inyo. Naging aligaga at nagulat din kasi ako sa dagsa ng mga nagre-reklamo kanini. Mabuti na nga lang, nakapagsara ako kaagad. Tatanungin kita ngayon, Kian. Tatraidorin mo rin ba ako katulad ng ginawa ng hayop na Joseph na yon? Sir naman, sa tingin niyo po ba kung tatraidorin ko kayo? Pupunta pa ba ako rito para makipag-usap? Sa 5 taon kong nagtatrabaho sa inyo, napatunayan kong hindi kayo nang iiwan ng empleyado. Kaya nasa inyo po yung katapatan ko. Maraming salamat kung ganon. Dahil dyan, huwag kang mag-alala. Kapag naging maayos na ulit ang lahat, tataasan ko na ang sahod mo. Pero bago yun, sir, kailangan niyo po munang ayusin ang mga atraso niyo. Alam ko yung Kian. Marami ka pang hindi alam pagdating sa pagninegosyo. Sa tingin mo, tatagal ba ako ng 20 years kung hindi ko ginamay ang paikot-ikot ng negosyo? Palagi akong may nakareserbang plano. Handa ka bang sumugal at sumama sa akin? Pero sinisiguro ko sa iyo na hindi kita pababayaan bilang tapat na empleyado ko. Nasa inyo po ang tiwala ko, sir.
Kung ganon, sige. Ito yung plano ko. Inilahad nga ni Rico ang lahat ng plano niya sa tapat niyang empleyado. Wala namang hindi sinang-ayunan si Kian dahil kailangan na kailangan niya talaga ng pera. Sigurado rin naman siya at nagtitiwala sa sinabi ng kanyang amo. Katulad ng napagkasunduan nila, dahil sa mga nangyayari ay napilitan tuloy magpakalayo-layo ng shop si Rico. Napunta sila ni Kian sa isang tahimik na lugar kung saan bibihira ang katulad niyang dayuhan. Natuwa ang balusubas na negosyante sapagkat napansin niyang ang mga tao sa napuntahan niyang lugar ay tila katulad lang din noon ng tinitirhan nila na probinsya na maraming paniniwala at pamahiin. Sa madaling salita, ay mabilis niyang mapapaikot ang mga taong yon, lalo na at marami siyang alam pagdating sa mga swerte-swerte at malas-malas. Siguradong marami ako ritong magiging pera, Kian. Madaling makuha ang loob ng mga tao rito kaya mabilis tayong yayaman. Talaga po, sir? Oo, magtiwala ka sa akin. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na magiging doble ang sahod mo kumpara nung nasa poblasyon tayo. Wow, talaga po, sir? Oo, yun na ang kapalit ng pagiging loyal mo sa akin. 5 taon ka na rin naman nang nagtatrabaho kaya deserve mo ang tumaas ang sweldo. Naku, maraming salamat po, sir. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pinagtrabahuan mo mga yan. Kaya ano bang iniintay mo? Magsimula na tayo sa pagtatrabaho. Opo, sir. Sinimulan na nga nilang ayusin ang bagong shop. Halos inabot din sila ng 3 araw at pagdating ng opening ay dinumog nga sila ng mga customers. Nagpa-promo rin kasi si Rico ng mga pampaswerteng abubot kaya halos maubos ang paninda nila simula sa mumurahing hanggang sa pinakamahal. Masayang-masaya ang negosyanteng balasubas kaya pagkatapos ng trabaho ay nagtungo sila kaagad ni Kian sa isang magandang restaurant dun sa nasabing probinsya. Maraming salamat, sir. First time ko pong makakain sa ganitong kamahal na restaurant. Grabe! Ang sasarap ng mga pagkain. Sanayin mo na ang sarili mo. Dahil sa mga susunod na buwan, sigurado mapapadalas tayo sa mga ganitong kainan. Mag-hire na rin ako ng panibagong kasama mo para mas mapabilis ang serbisyo natin. Ikaw ang magtuturo sa kanila. Huwag mo silang hayaang maging katulad ng walang hiyang Joseph na yon, ha? Yes, sir. Makakaasa po kayo. Gagalingan ko sa trabaho. Maraming salamat po ulit talaga. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo kailangang ipagpasalamat sa akin yung mga bagay na pinagtrabahuan mo. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil meron kang tiyaga. Tumango-tango lang si Kian habang nagpapatuloy na sa pagkain. Nang matapos na ay umuwi na sila pareho dahil doon na rin nakatira ang binatang empleyado sa bahay ng Ginoo. Sa malaking lupain kasi na nabili ni Rico ay may maliit na bahay sa bandang likuran at doon niya pinatira ng libre ang isinamang empleyado. Laking pasasalamat nga ng binata sa bagay na yon dahil hindi na siya gagastos pa ng kahit na ano. Dahil sagot talaga ng kanyang amo ang lahat. Ito ang bayad ng negosyanteng Chubby sa pagiging tapat niya. Mabilis pang lumipas sa mga araw, linggo, at sa mga sumunod na buwan nila sa nasabing lugar ay medyo tumumal ang benta ng negosyo ni Rico. Pero hindi pa rin naman sila nawawalan ng pag-asa. Hindi rin naman kasi sila nawawalan ng mga customers. Sapat lang talaga at hindi sobra-sobra. At para hindi maubos ang perang nalikom ng negosyanteng Chubby sa mga panluloko, kaya naisipan niyang kumuha ng pwestong gulayan sa talipapa para naman meron siyang ibang kabuhayan. Sila lang ang dayuhan na nagtitinda roon ng gulay, kaya naman ang ilan sa mga nakakakita ay nagtataka habang ang ilan ay pinagtatawanan sila. Sa paglipas pa ng ilang linggo, ay naging maayos na nga ang pakikitungo sa mga ilang taga roon sa talipapa. Nagkaroon na rin si Rico ng mga suki at mga kaibigan sa tindahan ng gulay, kaya tila dito muna siya habang ang tauhan niyang si Kian ang nakatuon naman sa tindahan ng mga pampaswerte. Nagustuhan na rin ni Rico ang ganong kabuhayan kaya nawala na sa isip niya ang panluloko sa mga tao. Kaya sa eksaktong 3 buwan niya sa lugar na yon ay nag-celebrate sila ng pananatili sa lugar na yon.
Nagsindi ang lalaking malusog ng insenso at sa kanya ipinalibot ang usok nito sa loob ng bahay. Pagkatapos ay saka siya yumukod sa harap ng altar na kanyang ginawa. Nagsalita din siya ng pasasalamat at pagkatapos ay muli siyang yumukod. Nanood lang si Kian habang tila naninibago sa kanyang amo. Sa pagkakaalam kasi niya talaga ay wala sa bokabularyo noon ang mga ganoong bagay. Si Rico ang klase ng tao na nagtitinda ng mga pampaswerte pero siya ang unang hindi naniniwala rito. Kaya nagtataka talaga ng husto ang binatang empleyado. Nagbago na kaya talaga si Sir? Parang hindi ako sanay sa ganitong asal niya. Ang hirap paniwalaan. Epekto ba to ng pagtitinda ng mga gulay sa talipapa? Hoy, huwag kang bumulong-bulong dyan, Kian. Sumabay ka na sa akin sa pagpapasalamat. Ay, sorry sir. Opo, sige po. Nagdasal na nga sila at nang matapos na ay sinabihan niya ang empleyado na pwede nang magpahinga. Pag-alis ng binata ay naiwan siya roon habang patuloy sa pagdulog sa Panginoon para magpasalamat pa rin. Masarap pala ang ganitong buhay. Wala kang nilolokong tao. Nakaka-relax at ang luwag sa pakiramdam dahil palaging masaya ang puso mo. Hindi ka nagwo-worry kung meron bang magre-reklamo sa'yo. Sana pala talaga noong ko pa ito ginawa at nagpatuloy. Pwede naman pala. Ay nako, salamat po Panginoon dahil tinuruan niyo akong magbago. Nawa po tuloy-tuloy na yung ganitong pamumuhay ko. Pagkatapos ng sinserong dasal na yon ay natulog na siya ng matiwasay. Subalit habang nahihimbing sa pagtulog, lingid sa kanila ay merong isang nilalang na muling sumumpa sa bakuran. Tila lumanghap yon sa hangin hanggang sa biglang mapangiti. Nang muling magliwanag ang gabi dahil sa paglitaw ng buwan na nagtatago sa kalangitan, ay tila nadiligan ng liwanag ang babaeng nakasampa sa bakuran. Siya rin yung babaeng noon na sumampa sa bakuran ni Rico nung nasa syudad pa. At siya rin ang babaeng pulubi na nireport sa kapulisan kaya napaalis sa lugar. Ang pangalan niya ay Claudia at hindi siya ordinaryong babae lang dahil meron siyang itinatagong madilim na sikreto. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dito lang din pala tayo makikita. Humanda ka sa akin ngayon. Sa wakas ay makakaganti na rin ako dahil sa mga pambabalasubas mo sa akin. Pagkasabing yun ng babae ay tumalon din to palayo. At pagkatapos ay isang nakakapangilabot na alulong ng kung anong hayop ang umalingaw-ngaw sa buong tahimik na kabaligiran. Lumipas na naman ang mga araw, linggo at buwan. Nagpatuloy si Rico sa pagtitinda ng kung ano-anong gulay sa talipapa habang si Kian ay nakafocus pa rin sa shop na pampaswerte. Dahil sa pagpupursigi, ay lumago ang negosyo niya sa talipapa. Kinailangan niya na talagang kumuha ng tao para makatulong sa pagtitinda ng gulay. Pero pinag-uusapan muna nila ni Kian ang tungkol sa bagay na yon dahil na-trauma na nga siya matapos traidorin ni Joseph. Sir, kailangan niyo po ba ng tindera sa gulayan? Oo. Bakit? May nakita ka na ba? Oo sir. Pumunta yun sa shop kahapon dahil nakita niya yung nakalagay nating karatula doon. Nakausap ko naman siya at mukhang okay naman. Sabi ko nga, puntahan ka doon sa talipapa sa Lunes para makausap ka. Sige, mabuti naman. Kakausapin ko siya kapag nagpunta ron. Maraming salamat ha. Pagsapit ng Lunes, ay nagtungo nga sa tindahan ng gulay ang babaeng sinasabi ni Kian at nakilala yun ni Rico. Si Claudia pala ang babaeng yon na tinutukoy ni Kian. Nag-apply ang dalaga sa gulayan na kaagad ngang tinanggap ni Rico sapagkat kailangan niya rin talaga. Isa pa ay malakas ang pananalig niyang mapagkakatiwalaan si Claudia. Subalit lingid sa kanila ay merong ibang motibo ang dalaga. Simula bukas, pwede ka na magsimula sa pagtitinda ha. May tiwala ako sa iyo dahil nakausap ka na rin naman ni Kian. Kaya sana wag mong hayaang masirang tiwalang yung Claudia. Apo sir. Teka lang. Parang pamilyar ang mukha mo sa akin ah.
Hindi ko lang alam kung saan at paano pero nagkita na ba tayo dati? Hindi ba po, sir? Hindi naman ako naalis dito sa probinsya kaya malabo pong mangyari yon. Sa bagay. Baka kahawig mo lang. Kapag kasi nagninegosyo ko marami ka talagang nakakasalumuha na iba't ibang uri ng tao. Kaya akala mo minsan nakita o nakausap mo na kahit na hindi naman pala talaga. Kaya nga po, sir. O basta, galing mo sa trabaho ha. Sir Rico, makakaasa po kayo sa akin. Hindi ko bibiguin ng tiwalang binigay niyo sa akin. Pagbubutihan ko po. Promise po. Matapos nilang magkamayan ay isang makahulugang ngiti ang iginawad ni Claudia. Walang kamalay-malay ang negosyante sa masamang plano ng dalaga. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Tuwang-tuwa si Ginoong Rico sapagkat simula nang tanggapin niya ang bagong empleyado ay mas lalong dumami ang kanilang benta. Hindi na rin siya ganoon nangangarag sa pagtitinda sa palengke sapagkat meron na siyang katuwang. Dahil doon ay naupahan pa niya ang katabi kaya lumawak pa ang kanilang pwesto. Sa ilang buwang pagtatrabaho ni Claudia ay hindi maiwasan na makapalagayan siya ng loob ni Rico. Sinasadya rin kasi ng dalaga na maging sweet sa amo para talagang mahulog ang loob nito sa kanya. Napapansin naman ni Kia ng mga kilos ng babae sa tuwing nagpupunta siya sa palengke. Pero hindi pinahahalata ng binata ang kakaibang kilos na napupunan niya. Ipinagkikibit-balikat na lamang muna niya ito dahil wala pa naman siyang nakikitang hindi kaaya-ayang aksyon. Habang tumatagal ay mas lalo pang nagiging masikaso ang babaeng may masamang balak. Hanggang sa tuluyan na nga talagang nahuhulog ang loob ni Ginoong Rico. Dahil doon ay mabilis siyang nalalapitan ni Claudia lalo na pagdating sa pera. Nahalata naman ni Kian tungkol sa bagay na ito dahil ilang beses na niyang naabutan ng babae na nanghihiram ng pera sa kanilang amo. Sir, pasensya na po sa sasabihin ko Wala po akong ibang masamang intensyon kundi alam niyo naman na concern ako sa inyo at sa negosyo niyo. Oy, bakit? Ano ba yung Kian? May sasabihin ka ba? Napansin ko lang po na parang napapadalas ang pagbali ni Claudia sa inyo. Halos linggo-linggo na lang po sa tuwing pupunta ako dito sa gulayan. Tapos ngayon wala po siya. Yun ba? Nagsabi na sa akin nung isang araw, meron daw sakit yung nanay niya kaya madalas siyang bumabali. Huwag mong masamayin ang pagbabali-bali niya dahil ginagawa rin naman niya yung trabaho niya Ganun po ba, sir? Pasensya na po sa mga nasabi ko Wala yun. Bakit kaya hindi natin siya dalawin sa kanila? Alam mo ba yung bahay niya? Hindi po, sir Pero pwede naman po nating ipagtanong-tanong. Ay sige, isara mo na maaga yung shop at magsasara din ako ngayong hapon dito sa gulayan para madalaw natin siya. Opo, sige po. Pagkatapos magsara ng tindahan ay dinalaw nga nila si Claudia pero bigo naman silang makita ang bahay nito. Ayon sa mga napagtanungan nila ay wala naman daw nakatirang ganong babae sa kanilang lugar. Dahil doon ay dismayado silang umuwi ng bahay lalo na si Ginoong Rico. Kitang-kita ni Kia ng galit sa mukha ng kanyang amo kaya pinilit na lang niyang pagaanin ang loob nito. Sir, huwag po kayo mag-alala. Bukas kapag hindi pa rin po pumasok si Claudia, hahanapin ko po yung bahay niya para sa inyo. Ako po ang nagrekomenda sa kanya kaya obligasyon kong alamin kung saan talaga siya nakatira. Lalo na't may mga utang pa siya sa inyo. Huwag ka mag-alala yan. Kapag hindi siya pumasok bukas, hayaan mo na lang. Maghanap na lang muna siguro ako ng pamalit sa kanya habang hindi pa siya bumabalik. Hindi na umimik ang matipunong binata. Pinagmasdan na lang niya ang amo na alam niyang hindi maganda ang mood. Pag-alis ni Kian ay malakas na kinalampag ni Rico ang kanyang desk at saka galit na kinuyom ang mga kamao. Sa buong buhay kasi niya ay hindi pa niya naranasan ang ganito. Noon ay siya ang nangdaraya sa mga tao at nanloloko. Hindi niya sukat akalain na ganito pala ang pakiramdam nito. Lingid sa kanya ay nakatingin lang pala si Claudia mula sa hindi kalayuan at napapangisi.
Kitang-kita kasi ng babae ang mukha niyang nagdahahalo ang pagkadismaya at lungkot. Habang pinagmamasdan siya ng dalaga, ay nasa anyo siyang aswang at nakakubli sa mga puno. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng dinaraya at pinagkakaitan. Tamang-tama lang talaga ang ginawa ko na mahulog ang loob mo sa akin. Ngayon, hintayin mo pa ang mga susunod kong gagawin balas-subas na negosyante. Natigilan ng dalaga nang mapansin niyang napatingin sa gawin niya si Rico. Mabuti na lang ay nakakubli kagad siya sa pagkalaon ay umalis na din siya kagad sa lugar na yon. Mula sa bintana naman ay nakaramdam ng kakaibang ihip ng hangin ng negosyanteng lalaki. Nagpalinga-linga siya sa labas bago isara ang nasabing bintana at nagbiyahe na papunta sa tinutuluyan nila ni Kian. Lumipas pa ang mga araw, hindi na nga nagparamdam si Claudia, kaya napilitan na munang mag-hire ng bagong tauhan si Rico. Ipinadala ng isa sa mga pinagkakatiwalaan niya sa kapwa negosyanteng si Yano ang isang 35 anyos na binatang si Jordan. Nung una ay medyo dismayado ang Ginoo sapagkat mukha talagang hindi mapagkakatiwalaan ng nasabing binata. Mukha kasi itong adik sa laki ng mata na parang palaging bumabata. Subalit dahil sa tiwala naman si Rico sa kapwa negosyante ay hinayaan na lang niya ang nasabing binata. Pansamantala lang din naman kasing namasukan sa kanya si Jordan habang hindi pa nabalik si Claudia. Katulad ng sinabi ng kaibigan ko si Yano, galingan mo sa trabaho ha. Dahil baka kung sakasakali baka kunin na kitang regular kong tindero. Makakaasa kayo, sir. Hindi ko ipapaya si Kuya Yano. Kaya gagalingan ko sa pagbibenta. Mabuti naman kung ganon. Basta, ikaw na lang munang bahala rito kapag wala ko ha. Naituro ko naman sa iyo yung mga dapat gawin. Lalo na yung pinakaayaw ko, di ba? Opo, sir. Ako na ang bahala. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo para sa ikalalago ng tindahan. Mabilis na lumipas ang oras. Nang sumapit na ang hapon, kung saan ay dagsa na ang mga mamimili ay nagtrabaho na nga ng maayos si Jordan. Nag-obserba lang si Ginoong Rico at natuwa naman siya dahil mabilis kumilos at talagang maasahan ng bagong tauhan. At pasado 6:30 pa lang ng hapon ay halos wala nang natira sa mga paninda nilang gulay. Kaya maaga kagad silang nagsara. Magaling ka, Jordan ah. Hindi makakailang mahusay ka magbenta. Kaya dahil dyan bibigyan kita ng paunang bayad. Po, talaga po, sir? Oo, huwag ka mag-alala dahil bukod pa ito sa sahod mo sa akin. Natuwa lang talaga ako sa pinakita mo kanina. Kunin mo tong 300 piso. Wow, sir. Nakakaya pero maraming salamat ha. May panggastos na kami sa bahay ng ilang araw kahit papano. Pinagpaguran mo yan. Ganyan talaga ako sa mga empleyado ko lalo na kapag magagaling katulad mo. Kaya galingan mo pa sa susunod ha. Oo, sir. Salamat po ulit dito sa pabonus niya ha. Ay, siya nga pala, sir. Narinig ko na may nahanap kayong empleyado na kung di ako nagkakamali si Claudia ang pangalan. Oo, sa katunayan, siya nga yung pinalitan mo. Morena ba yun, sir? Tapos medyo maliit at balingkinitan pero maganda. Oo, ganun nga ang itsura niya. Hindi ako sigurado, sir ha, kung siya yung babaeng yun. Pero meron kasing Claudia sa lugar namin. Nakatira sila sa pinakadulo malapit na sa ilog. Medyo malayo ang bahay nila sa amin pero pwede ko namang puntahan yun mamaya para kumustahin at tanungin. Parang batang nataranta si Rico na kaagad nagbalot ng iba't ibang gulay na ipinagtaka ni Jordan. O sir, para saan yan? O pwede ba na iabot mo sa kanya itong mga to? Ay, walang problema, sir. Pero hindi ako sigurado kung siya yung tinutukoy niyong babae ha. Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin, sir, para talaga makita nyo kung yun nga talaga yung Claudia na tinutukoy nyo o hindi. Oo, sige. Sasama ko. Tulungan mo na muna ako magsara ng tindahan natin. Nang makapagsara na nga ng tindahan ay kagad nagtungo ang dalawa sa shop ng mga pampaswerte. Sinabi ng Ginoong negosyante kay Kia na pupuntahan nila ang bahay ni Claudia. Dahil doon ay sumama na rin si matipunong lalaki dahil gusto niya ring makita kahit papaano ang dalaga.
sabay-sabay na silang nagtungo sa nasabing lugar hanggang sa makita nila sa kalye si Yano sakay ang isang tricycle. Nang tanungin ni Rico kung saan pupunta ang negosyanteng kaibigan, ay sinabi nga ni Yano na makikipaglamay siya sa isang kakilala na sinasabing na biktima ng isang aswang. Nauna na ang nasabing tricycle dahil nagpagas pa sila ng sasakyan. Iyan, Jordan, narinig niyo ba yung sinabi ni Yano kanina? Nabiktima raw ng aswang? Totoo ba yun? Eto sir, si Jordan ang tanungin natin. Kasi di naman ako laking probinsya eh. Kaya hindi ako masyadong naniniwala sa aswang-aswang na yan. Ang ibig ko pong sabihin, naniniwala naman ako pero hindi pa kasi ako nakakakita kaya parang hindi rin ako naniniwala eh. Gulo po eh, no? Oo nga eh. Muntik na kaming maguluhan sa'yo, Kian. Teka Jordan, yung sinasabi kanina ni Yano tungkol sa pupuntahan nilang lamay na nabiktima daw ng aswang, gaano yung katotoo? Nako sir, ang hirap ipaliwanag. Kung gusto niyo po, pagkatapos natin pumunta sa bahay ni Claudia, pwede naman tayong dumiretso sa lamay. Malilibang din kayo doon sir, kasi uso rito yung sakla. Malaki ang kita. Ay nako, umiwas na ako sa pagsusugal. Matagal na akong tumalikod dyan. Teka, bakit naman napunta sa sugal yung usapan natin ha, Jordan? Ang tinatanong namin sa iyo yung aswang-aswang na yon. Ay, sorry sir, pasensya na. Ang narinig ko lang po inatake daw po yun ng aswang na layog. O ano naman yung aswang na layog na yon? Mas pinagulo mo pa lalo ah. Dito sa probinsya namin sir, ang aswang na layog kilalang kilala yun. Para silang mga taong paniki kung tawagin pero ang kadalasan babae. Nakakatakot ang itsura nila at mapanganib. Pero ang sabi, kadalasan na ang binibiktima lang ng mga layog yung mga halangang kaluluwa. Ganun ba? Totoo naman kaya yun? Nakakita ka na ba ng aswang na layog? Hindi pa rin sir Yun lang. Ang ganda na sana ng paliwanag mo Maniniwala na sana ako kaso hindi ka pa rin pala nakakakita. Kasi naman kapag nakakita ako nun, malamang di nyo na ako kasama ngayon. Ang mga nakakakita lang doon sa aswang na layog hindi na rin nabubuhay. Kaya naman pala. May punto rin siya, Kian. Napaismid na lang si Kian at napakibit ng balikat habang nagpapatuloy sila sa pagbiyahe papunta sa bahay ni Claudia. Marami pa silang napagkwentuhan patungkol sa iba pang kababalaghan ng mundo hanggang sa marating na nga nila ang nasabing lugar. Hindi lang nakatawid ang sasakyan dahil mataas ang tubig sa ilog at abot nito ang tulay. Malakas din ang agos ng tubig kaya delikadong tumawid. Gustuhin man ay hindi na ipinagpilitan pa ni Rico ang sarili. Pinayuhan na rin kasi siya ni Kian at Jordan na sa susunod na lang na araw tumuloy. Sumang-ayon na lang siya at bumalik na lang pero ang mga pinadalang tulong ay iniwan nila kay Jordan. Pag-uwi ng bahay ay nagsindi muna ng insenso si Rico at nagdasal sa kanyang Diyos. Pagkatapos noon ay nag-asikaso na siya ng para sa sariling hapunan. Ilang saglit pa pagkatapos kumain ay nagilamos na siya ng katawan at nahiga na sa kanyang kama. Habang nakatingin sa kisame ay napapaisip siya sa kung anong lagay at dahilan ni Claudia kung bakit hindi nagpapapasok yun sa tindahan nila ng gulay. Sana okay lang si Claudia. Natulog na nga kagad siya ng mahimbing hanggang sa magising siya pasado 12:00 na ng hating gabi. Nakarinig kasi siya ng malakas na kahula ng aso mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos noon, ay narinig niya si Kian ng malakas na nagmumura mula sa bakuran. Oh, si Kian ba yun? Anong oras na at nag-iingay pa rin siya? Sumilip siya sa bintanang nasa likod ng bahay. Doon nga ay nakita niya ang tauhan na tumatakbo papunta sa kanyang bahay. Bago pa makarating yon, ay binuksan na niya ang pinto at nagtatakang sinalubong ang matipunong lalaki. Oh, ano nangyari sa iyo, Rico? Bakit tumatakbo ka dyan at pasigaw-sigaw ka pa? Sir, may nakita kong napakalaking ibon dun sa likuran ng bakuran natin.
Hindi ko nga alam kung ibon ba talaga yun o taong ibon eh. Baka yun na sir yung sinasabi ni Jordan na aswang na layog. Iyan naman, alam mo bang naalimpungatan ako sa ingay mo? Tapos, yan lang ang sasabihin mo? Totoo yung sinasabi ko sir. Narinig yun naman po yung kahulan ng mga aso, di po ba? Hindi na naituloy ni Kian ang pagsasalita dahil biglang humangin ng malakas at pagkatapos noon ay nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng kung anong nilalang. Sabay silang napatingin sa itaas hanggang sa makarinig sila ng nakabibiging ungol ng kung anong halimaw. Wala nang inaksayang oras ang matipunong binata. Pumasok na kagad siya sa loob ng bahay kahit di pa siya pinahihintulutan ng amo. Napailing na lang si Rico bago isara ang pinto at naglakad papunta sa sala. Sinundan naman siya ni Kian doon. Sir, pasensya na pero pwede ba na makiusap na dito muna ako matulog? May magagawa pa ba ako nandito ka ng damuho ka. Laki-laki ng katawan mo, matatakotin ka naman pala. Bigla ko na lang kasing naisip sir, yung sinabi ni Jordan. Mahirap na po. Baka magaya pa ako sa sinasabi ni Ginoong Yuna na kaibigan niyang nabiktima ng aswang. Bahala ka sa buhay mo. Matulog ka na lang dyan sa sala at huwag mo na akong iistorboy na. Bukas ng umaga kapag maaga kang nagising, magluto ka ng almusal. Dahil inistorbo mo ako Sige po sir, maraming salamat po. Naglakad na nga kaagad si Rico sa kanyang silid at bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, 6:30 na ng umaga nang bumangon siya. Nag-almusal muna siya ng niluto ni Kian bago magpunta sa tindahan nila sa palengke. Nandun na nga si Jordan pero katulad pa rin ng inaasahan na niya ay hindi pa nga rin dumating si Claudia. Kaya nakaramdam na naman siya ng kalungkutan. Doon niya mas napatunayan na talagang nagkakaroon na siya ng gusto sa nasabing dalaga. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam na yon na parang wala siyang gana. Subalit para sa kanyang kabuhayan ay kailangan niyang kumilos kahit ang totoo ay para siyang tinatamad. Nang kumpleto na ang pag-aangkat, ay isa-isa na lang inayos ni Jordan ang mga gulay dahil dumadagsa na rin ang mga mamimili. Jordan, dumaan ba rito si Kian kanina bago magpunta sa shop? Hindi sir Bakit po sir? Wala naman. Sige na at magtinda ka na dyan. Marami na ang customer Oo sir. Nagpatuloy na nga sila sa pagtatrabaho at habang nag-aayos ay siya namang pagdating ng kanilang mga suki. Kaya hindi na naman magkandaugaga ang dalawang lalaki. Halos 1 oras din silang walang hinto sa pagbebenta. Mabuti na lang din ay madaling naubos ang ilan sa mga paninda nila kaya nakapagpahinga sila kahit na papano. Habang nakaupo si Rico ay napansin siya ng tauhan kaya pasimple yung lumapit at kinausap siya. Sir, pasensya na po sa tanong ko Parang iba ang aura nyo ngayon Parang hindi kayo ganun kasigla. May problema po ba kayo? Wala naman. Ang totoo niyan naisip ko lang talaga si Claudia. Kumusta na kaya siya? Ba pa rin ba rin sa tulay? Oo sir Kadalasan inaabot yun ng linggo kapag tumataas ang tubig dun. Teka lang sir. May napansin ako sa inyo Huwag po kayo magagalit May gusto po ba kayo kay Claudia? Uy, ikaw Jordan Alata kasi sa kilos nyo ngayon sir Para kayong teenager. Palagay ko, maganda at mabait yung Claudia na yun. Oo, hindi lang siya mabait at maganda. Masipag din siya kaya... Kaya nagugustuhan nyo talaga siya. Nice naman sir. Para kayong nagbibinata Loko-loko ka rin no? Si Sir Rico naman. Wag na po kayo maya sa akin Susuportan ko rin naman kayo katulad ng pagsuporta ni Kian sa inyo. Ituring nyo na rin akong loyal na tauhan, sir. Ay nako, manahimik ka na at magtrabaho. May mga customer na Ay, sabi ko nga Naantala lang ang kanilang pag-uusap sapagkat may 2 maingay na babaeng dumaan sa tapat nila. Pinag-uusapan ng mga yon ang tungkol sa aswang na layog dahilan para maagaw ang atensyon ng ginoong negosyante.
Nang makalayo na ang dalawang babae, ay kaagad napabaling si Rico kay Jordan na nag-aayos na lang ng mga paninda. Doon na siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong tungkol sa nasabing aswang. Naalala rin kasi niya ang dahilan kung bakit sila napuyat ni Kian. Jordan, may tanong ako. Po, ano po yun, sir? Yung kinuwento mo sa amin kagabi tungkol sa aswang na layog, para ba talaga yung malaking taong ibon? Opo, sir. Pero hindi pa po ako nakakita nun, ha? Katulad nga po ng nasabi ko kagabi, kapag daw nakakita ka ng layog yun na rin yung kamatayan mo. Paano kung halimbawa nakarinig ka? Ibig kong sabihin yung ingay ba niya o ng pagaspas ng pakpak parang ganon? Ay, yun lang, sir. Hindi ko rin alam. Kasi hindi pa naman ako nakakarinig ng ingay nila o ng pagaspas ng pakpak nila. Bakit po, sir? Kayo ba nakarinig na? Hindi ako sigurado Kaninang alas 12 ng hating gabi parang nakarinig kami ni Kian. Ala, talaga po, sir? Ano pong narinig yung ingay? Yun nga, parang pagaspas lang ng malaking ibon tapos kakaibang huni o ungol ng hayop. Nagtahulan pa nga yung mga aso Ala ka, sa amin din kagabi, sir. Nagtahulan yung mga aso para nga silang may nakikita Nakakatakot naman ngayon. Baka nga yun na yung aswang na layog na umatake dun sa kakilala ni Kuya Yano. Dapat talaga nagpapasimula na ng prosesyon ulit dito sa baryo para maitabo yung mga ganyang klase ng mga masasamang kampo na kadiliman. Ganun pala ang pagtaboy sa kanila? Yes, sir. Dati parang buwan-buwan may nagpo-prosesyon dito. Ewan ko lang ngayon kung bakit natigil. Siguro nakampante yung mga taga-baryo dahil sa sinabi ni Manang Koronel. Sino naman pala yung Manang Koronel na yan? Parang madalas ko na nga siyang naririnig sa mga tao Parang importanteng tao siya na palaging pinakikinggan ng mga sinasabi niya. Si Manang Koronel, sir, yung kilalang albularyo rito sa atin. Mahusay po yun lalo na pagdating sa usaping aswang o kahit anong kababalagan. Kaya pala lagi ko siyang naririnig sa mga tao. Pero hindi ko pa siya nakikita sa tagal ko na rito dito sa lugar natin Bira talaga siya magpakita. Sasadyain mo kasi yun sa gubat Doon kasi yun nakatira. Ay, ganun ba? O siya, anong sinabi niya tungkol sa mga aswang na layog? Hindi naman daw dapat katakutan yung aswang na layog. Malalaman mo naman daw yun sa sarili kung dapat mo bang katakutan ng halimaw na yun o hindi. Bakit? Paano malalaman mo sa sarili mo? Dahil lang pinupuntire lang naman talaga yung mga taong halangang kaluluwa o yung mga taong mahilig manloko sa kapwa. Mga manluloko ba? Naamoy daw kasi ng mga aswang na layog yun, sir Hindi kaagad nakapagsalita si Rico dahil tila nag-guilty siya sa sinabi ng empleyado. Alam niya naman kasi sa sarili na marami na siyang nalokong tao, lalo na noon. Tila namutla tuloy siya at pinagpawisan ng malamig na napansin ng kanyang tauhan. Sir, okay lang ba kayo? Oo, napaisip lang ako sa sinabi mo. Ayos din no? May aswang pala na ganon. Oo nga, sir Buti na nga lang din, napunta ako sa katulad niyong mabuting amo at hindi manluloko. Kaya malamang sa malamang, hindi kayo tatargetin ng aswang na layog na yon kung sakaling totoo nga na nagpapagala-gala na naman yun dito sa baryo. Napulunok na lang ng laway si Rico pero ang totoo ay medyo nakakaroon na siya ng takot sa mga sinabi ng kanyang tauhan. Mabuti na lang din ay may dumating na mamimiling na makyaw ng kanilang paninda. Kaya naman naiba na rin ang topic ng kanilang usapan. Mabilis na lumipas ang oras. Nang wala nang ginagawa sa tindahan ay umalis muna si Rico at nagpunta sa shop nila ng pampaswerte. Nakita niya roon si Kian na tila aligaga pa rin kaya kagad niya yung kinumpronta. Kian, anong problema? Iniisip mo pa rin ba yung nakita mo kagabi? Opo, sir ang totoo niyan, natatakot na po talaga ako. Kung po pwede po sana, magpapaalam muna ako sa inyo na umuwi sa amin. Gusto ko lang pong makita ulit yung pamilya ko. Kailan ka naman babalik? Baka naman hindi ka na bumalik dahil sa takot mo sa aswang na layog na yon Ay, babalik po ako, sir.
Namiss ko lang po talaga yung pamilya ko. Napabuntong hininga na lang si Rico. Pinayagan na rin niya ang matipunong lalaki kahit ang totoo ay napapaisip siya na hindi na ito babalik pa. Nung araw ding yun ay nag-impake na nga si Kian at tumalis kaya nagsara muna ang kanilang shop. Pagsapit ng hapon ay bumalik na sa palengke si Rico at muling nagtinda. Nang matapos na ay pinagbaunan ulit ng ginoong negosyante si Jordan ng mga gulay-gulay para ipabigay kay Claudia. Pasado 8:30 ng gabi, mag-isang naghahanap si Rico habang iniisip kung mag-hire pa ba siya ng bagong tao habang wala si Kian. Isara ko na lang kaya muna yung shop. Total, hindi naman na rin masyadong tinatao yung shop at saka hindi na rin ako sanay na mambalasubas sa mga tao. Parang nakukontento na ako sa pagtitinda sa palengke. Ito na talaga yung pagbabagong buhay. Hanggang sa matapos siya kumain, ayun pa rin ang nasa isip niya. Hanggang sa muli niyang maalala mga sinabi ng tauhang si Jordan. Ganon? O siya, anong sinabi niya tungkol sa mga aswang na layog? Hindi naman daw dapat katakutan yung aswang na layo. Malalaman mo daw yun sa sarili mo kung dapat mo bang katakutan ng halimaw na yun o hindi. Bakit? Paano malalaman mo sa sarili mo? Dahil ang pinupuntiri lang talaga nila ay yung mga taong halangang kaluluwa o yung mga taong mahihilig manloko ng kapwa. Mga manloloko ba? Naamoy daw kasi ng mga aswang na layo yun, sir. Buti na nga lang din napunta ako sa katulad yung mabuting amo at hindi manloloko. Kaya malamang sa malamang, hindi kayo tatargetin ng aswang na layo. Kung sakaling totoo nga na nagpapagala-gala na naman yun dito sa baryo natin. Panahon na nga talaga para magbago ko ng pananaw sa buhay. Tinapos na kagad niya ang pagkain at nag-ayos ng sarili at natulog. At katulad ng isang gabi, naalimpungatan na naman siya matapos makarinig na naman ng nakakakilabot na huni ng kung anong hayop. Sinabayan pa yun ng malakas na pagaspas ng tila malaking ibon na palibot-libot sa ibabaw ng kanyang bakuran. Kinakabahan man, ay isinawalang bahala na lang yun ni Rico at itinulog na lang hanggang sa makatulog na ulit siya. Kinabukasan, pagsapit ng 8:30 ng umaga, pagdating ni Rico sa tindahan ay sinalubong siya ni Jordan ng magandang balita. Sir Rico, yun nga po yung Claudia na tindera nyo rito. Nadala ko na po sa kanya yung mga gulay kagabi. Salamat daw po ng marami, sabi niya. Talaga? Mabuti naman pala kung ganun. Hindi mo ba natanong kung bakit hindi na siya rin pumapasok? Sinabi mo sana na marami tayong mamimili ngayon. Tapos umalis pa si Kian kaya wala rin ako magbabantay sa shop. Umalis po si Kian? Kailan, sir? Kahapon lang din Hindi ko alam kung kailan babalik. Pinayagan ko na muna kasi matagal na rin naman yung hindi umuwi sa kanila. Namimiss na roon niya yung pamilya niya Pero mabalik tayo kay Claudia. Kumusta naman siya? Ito nga po, sir. Pasensya na raw po talaga kung hindi siya nakapagpaalam na hindi papasok. Mabuti na lang daw at nagpunta ako ron. Nagpapagaling pa rin daw siya hanggang ngayon, kaya hindi pa siya makapasok-pasok. Okay lang ba siya? Uminom ba siya ng gamot at kumakain na maayos? Wag po kayo mag-alala, sir. Nakita ko naman na okay na rin siya. Kailangan niya lang talaga magpahinga sa palagay ko. Sir alalang-alala kayo kay Claudia Napag-aalata, sir Loko-loko. Nakakapag-alala lang naman kasi. Sige po, sir. Sabi niyo magtatrabaho na muna ako, sir. Dahil sa balitang yun, ay nakahinga na ng maluwag si Rico kahit na papano. Pero hindi pa rin may tatanggi sa mukha niya ang matinding pag-aalala para sa tinderang babae. Katulad kahapon ay maganda pa rin ang naging performance ni Jordan. Marami silang nabentang gulay sa maghapon kaya mas lalong sumaya si Rico sa mga pangyayari. At dahil maagang naubos sa mga paninda, kaya pasado 6:30 ng gabi ay nagtungo na nga sila sa bahay ni Claudia. Nang matuntun nila ang bahay ng dalaga, ay ganun na lang ang pagkahabag ng ginoong negosyante nang makitang itsura ng munting kubo.
Halos pinagtagpi-tagpi na lang kasi ang dampa at sa tingin ni Rico, sa isang malakas na paghampas lang ng hangin ay tiyak na masisira na ang tahanang yon. Kagad tumawag si Jordan at napatigil naman si Rico sa pagmamasid matapos niyang marinig na bumukas na ang pinto ng dampa. Napatingin sila doon pareho hanggang sa tumambad sa kanilang paningin ang isang matandang babae. Namumuti na ang buhok nito. Nakukuba na rin at halata sa balat ang matinding pangungulubot. Nang lumapit ito sa kanila, ay doon mas nakita ni Rico ang mukha ng matandang babae na medyo namumuti na ang mga mata. Kaya hindi mapagkakailang nakakatakot siya. Iba rin ang na-vibes niya sa aura ng matandang ginang. Pakiwari ng ginoong negosyante, habang pinagmamasdan niya yon ay parang may kung anong madilim na puwersang bumabalot sa pagkatao nito. Saglit siyang nawala sa konsentrasyon sapagkat tila ba bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya namalaya na unti-unti na palang nagtatayuan ang mga balahibo niya sa braso at batok. Dahil doon ay pasimple at salitang siyang napahima sa magkabilang braso bago sa batok. Pagkatapos noon ay napayukod siya dahil sa kakaibang lamig na naramdaman. Pasimple niya rin siniko si Jordan saka bumulong dito. Hindi mo naman sinabi sa akin kahapon na may kasama pala si Claudia. Sana nagdala pa ako ng ibang pasalubong. Pasensya na sir. Hindi ko rin po talaga alam. Dito lang kasi kami kagabi nag-usap sa tapat ng bakuran niya eh. Natigil na sila sa pag-uusap dahil umubo-ubo ang matandang babae. Pagkadaka ay saka na ilang na minasdan ng dalawang lalaki ang tila nakakatakot na matandang ginang. Magandang gabi po. Ako po pala si Jordan. Yung dumalo kagabi rito sa inyo. Kasama ko po ngayon yung amo ko, si Sir Rico. Siya po yung nagbigay po ng dala kong gulay kagabi kay Claudia. Magandang gabi po. Itatanong lang po sana namin kung nandito ba ngayon si Claudia? Sinamaan sila ng tingin na matandang babae at pagkatapos ay saka nun sinabi na nagpapahinga si Claudia at hindi na pwedeng abalahin pa. Dahil doon ay nag-iwan na lang ulit ng mga gulay sina Rico at Jordan saka kaagad na nagpaalam. Pero paalis pa lang sila ay tinawag sila ulit at pinapasok sa loob. Nagkatinginan lang ang mag-amo at sa huli ay hindi na rin sila tumanggi. Nakakatakot kasi kung makatingin ang matandang babae sa kanila. Nang nasa loob na ng dampa ay nagpakilala yun sa kanila bilang si Manang Rosalia na lola pala ng dalaga. Nang makita ni Rico si Claudia ay kaagad sumigla ang kanyang pagkatao. Para siyang nabuhayang bigla. Sa kabilang banda ay nakangiti lang ang dalaga habang pakunwaring nahihiya. Iniwan na sila ni Manang Rosalia na bigla na lang nawala na parang bula. Nakarinig din sila ng tila malakas na pagaspas ng ibon sa hindi kalayuan. Pero hindi na nila yun pinansin dahil napatuon na ang atensyon ng lalaking negosyante sa magandang dalaga. Pasensya na sa inyo, lalo na sa iyo, Sir Rico. Naabala pa kayong dumalaw. Wala naman akong may hahandog o may hahanda sa inyo eh. Grabe naman sa may hahandog. Napakalalim. Pasensya na talaga. Huwag yun na rin pansinin si Lola Rosalia. Ganun talaga yun. Salamat ulit sa pagdalaw ah. Gustong-gusto na kasing makita ka ni Sir eh. Ouch! Ay, sorry Sir, biro lang. Huwag mo nang pansinin yung pinagsasabi nitong si Jordan. Mabuti naman at ayos ka lang ngayon. Natutuwa ko makita ka. Kailan ka ba babalik sa tindahan? Wala kasi ngayon si Kian eh. Umuwi muna sa kanila. Ayaw ko namang mag-hire ng bagong tao dahil kayo-kayo lang naman ang pinagkakatiwalaan ko. Halata namang wala kang pinagkakatiwalaan dahil ang balasubas ay takot sa kapwa balasubas. Bakit bumubulong ka? Hindi kita marinig, may sinasabi ka ba? Ang ibig kong sabihin sir, makakabalik na rin po ako. Baka sa makalawa. Nakakalungkot po talaga at umalis si Kian eh. Bakit po kaya? Namimiss raw niya yung pamilya niya. Marami pa silang napagkwentuhan at kitang-kita nga sa hilatsa ng mukha ni Rico ang saya na muling makita si Claudia. Subalit lingid naman pala sa kanyang kaalaman ay pinagtatawanan lang siya ng babaeng nagkukubli lang sa totoong intensyon at pagkatao nito.
Matapos ang ilang saglit pang pag-uusap, ay nagpaalam na nga ang dalawang lalaki. Hindi na nila nakita si Manang Rosalia kaya hindi na sila nakapagpaalam at ang magawi ang paningin ni Rico sa bandang likuran ng kubo ay meron siyang napansin na kung ano roon. Mga gamit ba yun ni Kian? Lalapit na sana siya kaya lang ay nag-akag na si Jordan. Mahirap na rin kasing magpaabot ng malalim na gabi sa daan lalo na't namamayagpag ngayon ang patungkol nga sa aswang na layog. Habang nagbabiyahe pa uwi ay natutuwang nag-usap ang dalawa. Tuwang-tuwa at tila na-inspire si Jordan sa kanyang amo. Wala kasi siyang kamalayan na kilalang balasubas na negosyante si Rico. Natigilan sila sa tawanan nang bigla sila makarinig ng malakas na huni ng ibon mula sa himpapawid. Dinig na dinig nila yon dahil nakabukas ang bintana ng kotse. Pagtingin ng dalawang lalaki sa kalangitan, ay kitang-kita nila ang naglalakihang ibon na nagkakampay ng mga pakpak nito patungo sa kung saan habang naglalabas ng nakakapangilabot na huni. Nang makita ni Jordan ang mga mata nito, ay napasign of the cross siya dahil sa takot. Sinabihan niya rin ang amo na magmadali na sapagkat hindi ordinaryong ibon ang kanilang nakikita. Sinyalis daw kasi yun na nagsisimula ng magpagala-gala ang aswang na layog. Dahil tuloy doon ay naalala na naman ni Rico ang tungkol sa sinabi ng kanyang tauhan na ang pinupuntirya talaga ng mga aswang na layog ay yung mga taong halang ang kaluluwa o yung mga taong mahilig manloko ng kapwa o mambalasubas. Napalunok na lang ng laway ang lalaking negosyante at sa kabutiang palad ay nakabalik naman sila ng ligtas sa pamilihang bayan. Makalipas pa ang ilang sandali, pagka-uwi ni Rico sa tinutuluyan niyang bahay ay kaagad siyang nagsindi sa altar at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos noon ay masaya siyang naghapunan. Naglinis ng katawan at naiga sa kanyang tulugan. Habang nakatingin sa kisame ay inalala niya ulit ang muling pagkikita nila ni Claudia. Napangiti siya na parang teenager na kinikilig. Sa wakas kasi ay nakita niya ulit ang babaeng kanyang nagugustuhan. Para naman ako nitong binatang kinikilig sa crush. Ano ba naman to? Bukod doon ay marami pang kakatuwang bagay ang naglaro sa isipan ng negosyante. Pumikit siya at nagpantasya na nililigawan si Claudia at sinugod siya nun kaagad. Ikinasal sila, nagsama sa iisang bahay, nagkaroon ng mga anak, saka naging masaya at masagana ang buhay. Napapangiti siyang pinagpapantasya ng tungkol sa bagay na yon habang nakatitig sa bubungan hanggang sa bigla na lang siyang nakarinig ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan yun ng tahulan ng mga aso kaya napaismid lang siya. Bakit kaya palagi na lang nagkakahulan ng mga aso? Sana naman kung totoo talaga yung aswang na layog na yun, mahuli na ng mga kinauukulan. Masyado na kasing nakakapekto sa buhay ng mga taga-baryo. Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita, ay nakarinig na siya ng malakas na kalubog mula sa bubungan ng kanyang bahay. Napabalikwas siya ng bangon sa sobrang pagkabigla at napamura pa habang napapatingin sa itaas. Ano ba yun? Naknanto ko naman oh. Lumabas kaagad siya ng kwarto at nagpunta sa sala. Kinuha niya ang baseball bat na nasa likod ng pinto, saka lumabas ng bahay dala na rin ang flashlight. Nagkakahulan pa rin ang mga aso habang ginagala niya ang flashlight sa madilim na bubungan. Nakarinig din siya ng mahihinang pagaspas ng tila malaking ibon hanggang sa maramdaman na niya ang malamig na samyo ng dulot nito. Mas lalo siyang nagulat nang makitang tila may gumugulong-gulong sa bubungan ng kanyang bahay. Ano yun? Nanlaki mga mata niya habang natitigilan sa nakita. At mas lalong siyang nagimbal nang lumagpak na nga sa lupa ang bagay na nahulog sa bubungan ng bahay. Kitang-kita ang matinding pagkasindak sa kanyang mga mata nang makita ang pugot na ulo ni Kian. Dilat ang mga mata nito habang nakalawit ang dila. Gumugulong-gulong yon hanggang sa huminto sa kanyang harapan. Kian! Kaagad nang ilabot si Rico.
Nagsimula ring gumapang ang kilabot na yon sa buo niyang pagkatao na parang mabilis na daloy ng kuryente. Naistatwa rin siya hanggang sa dahil sa matinding panginginig ng katawan ay nabitiwan niya ang flashlight. Kasunod noon ay mas lalong lumakas ang ugong ng pagaspas ng malaking ibon. Dahan-dahan siyang tumingala hanggang sa makita ang mas lalong nagpasindak sa kanya. Ang aswang na layog na tinutukoy ni Jordan. At tama nga ang naikwento sa kanya dahil malataong paniki ang kanyang nakita. At nakakatakot ang pagmumukha nito na parang talagang isang halimaw. Matapos magkampay ng mga pakpak ay lumapag yon sa bubungan habang nakatingin kay Rico na tila natutuod pa rin. Pagkatapos noon ay bigla yung humalakhak na parang isang demonyo. Dahil doon, pinilit ng ginoong negosyante na ikilos ang namamanhid niyang katawan. Ginawa niya ang makakaya niya para makagalaw habang naghahabol ng hininga. Unti-unting bumigat ang kanyang pakiramdam habang pinakikinggan ng palakas na naghahalakhakang demonyo. Hanggang sa nakita niya ang mukha ng aswang na layog. Nanlaki ang mga mata niya dahil doon. Ha? Claudia? Kumusta, Rico? Magandang gabi sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat sa pagdalo mo sa akin kanina. At para sa kaalaman mo, ibinalik ko na si Kian para naman hindi ka na mawala ng tapat na tauhan. Anong ibig sabihin nito? Isa kang aswang? Oo, isa akong layog, Rico. Hindi mo ba ako natatandaan? Hindi ka ba napapatpat sa lugar na ito ay nagkita na tayo? Ako yung babaeng pulubi na pinagtabuyan mo noon at muntik ng sagasaan. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Isipin mo mabuti bago kita patayin at pagpestaan ng laman loob mo. Dahil doon, natatakot man ay wala siyang nagawa kundi alalahanin ng sinabi ni Claudia. Hanggang sa nagbalik na nga sa kanyang isipan ng mga nangyari bago siya lumipat sa lugar na yon. Muli siyang napatingin sa asawa habang takot na takot pa rin. Ikaw nga yun. Kaya pala parang pamilyar ka sa akin. Natatanda mo na ba? Ang lahat ng pinag-aagawa mo noon? Ang pambabalasubas mo sa tao? Amoy na amoy ko ang kasamaan sa iyo, Rico. Kaya hindi ka dapat mabuhay. Hindi kayo dapat mabuhay ng tauhan mong si Kian. Walang kasalanan dito si Kian. Tapat siyang tauhan. Bakit mo siya dinamay, Claudia? Manahimik ka. Huwag kang makunwari na totoong nag-aalala ka sa tauhan mong yon. Walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang sarili mo lang. Lahat ay kaya mong dayain. Lahat ay kaya mong gawa na masama. Katulad ko noong nagpanggap ako na isang pulubi. Kaya ngayon, humanda ka dahil oras na para pagbayaran mo ang lahat ng mga pagkakasalang ginawa mo. Pero maniwala ka sa akin, Claudia. Nagbago na ako. Hindi na ako yung mandarambong na taong yun. Inalis ko na ang lahat ng yon sa sistema ko. Tinalikuran ko na ang pagiging negosyanteng balasubas. Simula nang makilala kita. Tila natigilan ng aswang na layog matapos siyang marinig. Kitang-kita rin sa hilat siya ng kanyang mukhang aswang ang biglang paghinahon. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig at nahimasmasan. Pagkatapos noon ay muli siyang napasinghap at nagkampay ng pakpak na 3 beses bago matalim na hinarap si Rico na takot pa rin. Unti-unti niyang naamoy ang lalaking negosyante at namilog ang mga mata niya nang mapagtanto na totoo nga ang sinasabi noon, na nagbago na siya ng pananaw dahil hindi na niya naamoy ng husto ang kasamaan. Naalala nga rin ni Rico na natatanda ng aswang na layog ang amoy ng isang taong may masamang budhi. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba, Claudia? Alam mo kung paano ako nagbago. Naamoy mo yon. Kaya maniwala ka sa akin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nang tila tatalima na si Claudia ay bigla silang nakarinig ng isa pang nakakakilabot na huni ng kung anong halimaw mula sa hindi kalayuan. At pagkatapos noon ay mabilis nga ang sumunod na pangyayari. Sa isang iglap ay bigla na lang sumulpot sa harapan nila ang isa pang aswang na layog. Mas malaki yung kay Claudia at mas mabagsik. Nagkampay-kampay yun ng mahabang pakpak na itim habang palapit kay Claudia na nagulat din sa mga pangyayari. Lola Rosalia, anong ginagawa mo rito? Huwag kang magpapalinlang sa taong yan. Kailanman ang masamang tao ay hindi magbabago.
Pero hindi ko na naamoy sa kanyang kasakiman, Lola. Tumigil ka, Claudia! Huwag kang maging marupok! Huwag kang magpabitag sa sinasabi mong taong yan. Dahil sa huli, ikaw rin ang mapapahamak. Alalahanin mo ang nangyari sa iyong kapatid dahil sa pagmamahal ni Gretchen sa isang tao. Napatay siya at nalinlang. Gayon din ang mangyayari sa iyo kaya patayin mo na ang lalaking yan bago pa ako ang gumawa. Habang abala ang maglola ay sinamantala yun ni Rico. Pinilit niya ang sarili na makakilos hanggang sa magawa nga niya ng dahan-dahan. Pero nakita naman siya ni Manang Rosalia kaya hindi nag-asaya ng oras sa matandang aswang na layog. Mabilis yung lumipad para atakin si Rico na nadapa sa lupa dahil sa matinding takot. Nang akala ng negosyanteng lalaki na katapusan na niya ay napapikit na lang siya. Pagkadilat ng mga mata ay nakita niya sa himpapawid na tila nag-aaway ang dalawang aswang na layog. Sa pag-aaway ng mga iyon ay umiktad sila sa mga kapunuan. Kasunod noon ay nagkahulan na naman ng mga aso at meron pa nga na umaalulong. Diyos ko po, sana panaginip lang itong nangyayaring to sa akin. Naudlot na siya sa pagsasalita matapos masagi ang ulo ni Kian na nakadilat at nakatingin sa kanya. Napapikit na lang ulit siya at nagpatuloy sa paggapang hanggang sa makabalik sa loob ng bahay. Nang nasa pintuan na siya, ay saglit niyang pinagmasdan ang pugot na ulo ng tapat na tauhan. Hanggang sa hindi niya namalayang napapaluhan na siya. Sorry Kian, nang dahil sa akin napahamak ka pa. Hindi ka man lang nakauwi sa pamilya mo. Eksaktong pagkatapos niya yung sabihin, ay nakarinig na naman siya ng mga kalabog sa bubungan. Kasunod na mga ingay ng pagaspas at tinig ng mga nagngangalit na aswang. Kagad niyang isinara ang pinto at takot na nagmatsyag sa bubungan. Narinig pa niya ang pagtatalo ng maglolang layog habang nagpapambuno. Kung alam ko lang na magiging matigas lang din ang ulo mo, hindi na sana kitang hinupkob at hinayaan na lang din kitang matugis daan. Dahil sa kagagawan mo ito, inilantad mo ang ating sikreto nang dahil lang sa negosyanteng balasubas na yan. Lola, makinig kayo. Nakikiusap ako. Paganayin niyong mabuti ang inyong pandama at pangamoy. Lawakan niyo ang pangunawa niyo at mararamdaman niyong totoong nagbago si Rico. Pare-pareho lang sila. Dapat sa kanila'y mamatay. Kaya papatalimahin kita at patitinuin at pagkatapos papatay ko sa harapan mo ang lalaking yan. Nang marinig yun ni Rico ay hindi na rin niya alam kung ano ang gagawin. Natatakot siyang mamatay pero natatakot din naman siya na mayroong mangyaring masama kay Claudia. Totoo naman kasi talaga ang pagsintang nararamdaman niya ngayon sa dalaga, kahit pa nalaman niya ang totoo nitong katauhan. Napasandal siya sa isang gilid habang nakapikit at nag-iisip kung ano ang dapat na gawin. Umilos ka na, Rico. Kapag hindi ka pa umalis sa lugar na ito, siguradong mamamatay ka sa asong lalayog na yun. Umalis ka na, bilis! Sa sobrang inis ay nasampal niya pa ang sarili kasunod ng pagsuntok sa dingding. Doon ay para siyang natauhan at nahimasmasan kaya matapang siyang tumingala habang pinakikinggan ng ingay sa bubungan. Pagkatapos noon ay napabuntong hininga na lamang siya ng malalim habang nakakuyom ang mga kamao. Bahala na. Mamamatay na kung mamamatay. Gagawin kong inaiisip kong tama. Matagal niyang binuksan ang pinto at lumabas ng bahay saka sumigaw ng ubod lakas. Dahil doon ay nabaling ang atensyon sa kanya ng dalawang aswang na layog na nag-aaway. Tumigil na kayo sa pag-aaway niyo! Nandito na ako ngayon sa harapan ninyo! Gawin niyo na ang gusto niyong gawin sa akin! Patayin niyo na ako kung yun ang gusto niyo! Bilisan niyo na! Narinig mo ba yun, Claudia? Siya na mismo ang lumapit sa kamatayan niya! Bakit ba tayo nag-aaway dito? Matalino kang tao, lalaki! Alam mong wala kang magagawa dahil alam mong sa huli ay wala kang magiging takas lalo na sa akin. Hindi ako natatakot sa iyo. Aswang ka. Gawin mo na ang gusto mo. Hindi natatakot? Nagpapatawa ka ba? Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Kitang-kita sa mukha mo matinding takot. Hindi ko lang nakikita kundi naaamoy ko pa. At nasasarapan ako sa amoy na yan. Kaya siguradong magiging masarap kang pagkain. Tumigil ka na, Lola Rosalia. Tigilan na natin to. Isipin na lang natin na hindi to nangyari.
Umalis na tayo sa lugar nito bago pa dumating ang mga taong nagloronda. Nararamdaman ko na sila, Lola. Huwag kang tanga, Claudia! Kapag hinayaan mong mabuhay ang taong yan, siguradong tayo naman ang manganganib kapag hindi ka nakinig sa akin! Ikaw ang kapag hindi nakinig sa akin, Lola Rosalia, puputulin ko yung mga pakpak mo ng paulit-ulit at papatayin kita ng paulit-ulit kahit papunta pa tayo sa impyerno! Nagtagisan na naman ang mga pamatay na tingin ng maglola habang si Rico ay takot lang na nakaantabay sa susunod na mangyayari. Hanggang sa maya-maya pa nga ay nakarinig na sila ng mga boses ng tao mula sa hindi kalayuan. Sinundan pa yun ng tunog ng ilang mga sasakyan. Kaya galit na nagkampay ng mga pakpak si Lola Rosalia at nauna nang umalis sa lugar na yon. Si Claudia at Rico na lang ang naiwan na nakakatinginan na matagal. Claudia, Pasensya ka na sa nagawa ko kay Kian. Hindi ko rin naman kagustuhan yon. Si Lola Rosalia ang totoong pumatay sa kanya at hindi ko na napigil. Naway, hindi ko na ulit maamoy sa iyo yung amoy ng kasamaan at kasikiman. Dahil kapag nangyari yon, kahit gaano ka pa kalayo, pupuntahan kita hindi para kumustahin, kundi para patayin ka, Rico. aalis ka na ba? Hindi ka na ba magpapakita sa akin? Sumagot ka, Claudia. Alam kong mahal mo rin ako. Kaya bakit mo ako iiwan? Hindi kita gusto. Hindi totoo sinasabi mo. Alam kong hindi yan totoo. Nararamdaman kong mahal mo rin ako. At alam mo yun sa sarili mo. Huwag mo akong iwan pakiusap dahil natatakot ako na kapag nawala ka, baka bubalik ako sa dating ako. Pakiusap, Claudia. Hindi na umimik ang dalagang aswang na layog. Tumalikod na lang yon at nagkampay ng mga pakpak bago lumipad palayo. Nakita pa siya ng mga taong nagro-ronda pero hindi nila nakilala dahil malayo. Natulala naman si Rico habang tinatanaw si Claudia na unti-unting naglalaho sa madilim na kalangitan. Hindi na nga nila namalayan na nagdatingan na ang mga tulong. Napagtanto na lang niya yon nang tapikin siya ng isang opisyal. Pagharap niya sa Ginoo ay tila bigla na lang siyang nanghina. Nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa bumagsak siya sa lupa at napaharap sa pugot na ulo ni Kian. Napaluha ulit siya habang nakatingin sa tapat na tauhan. Pasensya ka na talaga, Kian. Sorry talaga. Pagkatapos siyang sabihin yon, ay tuluyan na siyang nawala ng malay tao. Nagising na lang si Rico sa ospital ng bayan kung saan siya dinala ng mga opisyal para mabigyan ng agarang tulong. Halos maghapon din siyang nakatulog at pasado 6:00 na rin ng gabi nang magising. Wala na siyang maalala nung una hanggang sa maikwento na nga ni Jordan ang nangyari. Sir, nakakalungkot po yung nangyari kay Kian, no? Napakabait pa naman ng taong yun. Pero naniniwala akong makukuha niyang hustisya na yun, sir. Dahil alam kong makikipagtulungan kayo sa mga kinaukulan. Nakilala niyo po ba, sir, kung sino yung layog? Ha? Hindi ko sila nakilala. Sila? Ibig sabihin po, sir, hindi lang isa? Oo, 2 sila pero hindi ko sila kilala. Nasaan yung taong paniki sila eh? Hindi na malaga sa ngayon yun, sir. Ang importante po ay natakasan niyo yung mga layog na yun. Kayo pong kauna-unahan sa probinsya na to ang nakaligtas laban sa mga layog. Natigilan na si Jordan sa pagsasalita dahil nakita niyang naluluha ang kanyang amo. Tinapik-tapik niya lang yon sa balikat at pagkatapos ay iniwan na muna niya para makapagpahinga. Lumipas pa ang mga araw at linggo ay kalat pa rin ang balita sa buong baryo patungkol nga sa nasabing mga layog. Pansamantala rin munang ipinagkatiwala ni Rico ang tindahan sa palengke kay Jordan. Hindi pa rin maganda ang sistema niya pagkatapos na makalabas ng ospital. Palagi na rin may nagro-ronda pagsapit ng 6:00 ng gabi hanggang 5:00 na madaling araw. Pero sa mga nagdaang araw at gabi ay wala rin nagpaparamdam ng mga aswang na layog. Biyernes ng 8:00 ng gabi, lumabas ng bahay si Rico at nagpunta sa kanyang shop. Pumasok siya roon at nagmukmok. Inalala niya ang mga bagay na nagawa niya noon. Kung paano siya nakilala bilang isang negosyanteng balasubas at nagtago sa lugar na yon para magsimula ng panibagong buhay. Hanggang sa maalala na naman niya si Claudia at ang huli nilang usapan bago sila tuluyang maghiwalay ng landas. Claudia?
Nawa hindi ko na ulit maamoy sa iyo ang amoy na kasamaan at kasakiman. Dahil kapag nangyari yun, kahit gaano ka pa kalayo, pupuntahan kita hindi para kumustahin, kundi para patayin ka, Rico. Aalis ka na ba? Hindi ka na mapapakita sa akin? Ano, sumagot ka, Claudia. Alam kong mahal mo rin ako. Kaya bakit mo ako iiwan, ha? Hindi kita gusto. Hindi totoo yung sinasabi mo. Alam kong hindi yan totoo. Nararamdaman kong mahal mo rin ako at alam mo yun sa iyong sarili. Huwag mo akong iwan pakiusap. Dahil natatakot ako na kapag nawala ka, baka bumalik ako sa dating ako. Pakiusap, Claudia. Napabuntong hininga na naman siya ng malalim matapos ang pagbabalik tanaw na yon. Hindi man lang ako nakakuha ng matinong sagot sa iyo. Pero alam kong totoo rin ang nararamdaman ng pagmamahal sa akin, Claudia. Bakit mo naman ako iniwan? Pambihira naman, oh. Pagkatapos ng sentimentong yon, ay nakaisip siya ng isang paraan upang tuluyan ang talikuran ng dating gawi. Sinunog niya ang shop dahil ito ang dahilan kung bakit siya nabansagang negosyanteng balasubas. Sa pagsunog niyang yon, ay ibinuon na rin niya ang dati niyang pagkatao. Makalipas ang 6 na buwan, nakakangiti man ay halata pa rin ang lungkot sa mga mata ni Rico. Napapansin yun madalas ni Jordan kaya sa abot ng kanyang makakaya ay palagi niyang inaaliw ang amo. Dahil sa pagod sa trabaho ay naisipan niyang magbakasyon sa ibang lugar. Napili niya ang lugar kung saan nakatira ang yumaong si Kian dahil para na rin madalaw ang puntod nito. Sir, nandito na po tayo. Sir, gising na po. Ha? Kanina pa ako gising. Nakatakip lang ako ng sombrero at nakapigit. Okay po, sir. Mauna na po kayo sa puntod ni Kian, ha? Ihi na kasi talaga ako eh. Susunod na lang po ako. Okay. Nagtuloy-tuloy na nga si Rico papunta sa pinaglibingan ng tapat na tauhan. Pagdating niya sa tapat ng puntod ay may nakita siyang sariwang bulaklak na parang kalalagay lang. Oh, bago pa to, ha. Sabi ng mga magulang ni Kian kanina, dumalo na sila nung isang araw kaya hindi na sila sumama ngayon. Sino naglagay nito? Nagpalinga-linga siya sa paligid hanggang sa may maabot siya ng tingin mula sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata niya ng mamukaan ng taong yon, kaya dali-dali niyang hinabol. Nang paliko na sa puno ay sinalubong niya ang taong yon at hindi nga siya nagkamali kung sino yon. Halos mayak siya nang muling makita ang taong matagal na niyang hinahanap. Claudia? Pasensya na, dinalo ko si Kian. Magtatagal sana ako kaso nakita kitang... Hindi na natapos ni Claudia ang pagsasalita dahil niyakap na siya ng mahigpit ni Rico. Pagkatapos ay umiyak ng umiyak ang lalaki kaya inalo-alo lang siya ng dalaga. Miss na kita, Claudia. Bakit mo naman ako biglang iniwan? Huwag ka nang umalis pakiusap. Kahit ano ka pa, kahit anong klaseng nilalang ka pa, tatanggapin kita dahil mahal na mahal kita. Salamat sa pagtanggap mo sa akin, Rico. Mahal na mahal din kita pero makaibang mundo natin. Kaya hindi talaga po pwede. Gawin mo na lang din akong katulad mo. Hindi pwede, ano ka ba? Pasaway ka? Hindi ako nagbibiro. Gawin mo akong katulad mo. Gawin mo akong isang layog para kung sakaling makaharap kami ng lola mo malalabanan ko siya. May pagtatanggol kita. Salamat, Rico, pero wala na si Lola Rosalia. Hindi mo na kailangan maging katulad ko. Huwag ka mag-alala dahil kahit nasaan ka, nandun din ako. Pangako yan, kaya huwag kang malungkot at umiyak dyan. Pagkapunas ng luha ay biglang may pamilyar na boses na narinig si Rico mula sa bandang harapan. Napabalikwas siya ng bangon at doon niya napagtanto na nananaginip lang pala siya. Pasimple niyang pinunasan ng luha para hindi mapansin ni Jordan na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Sir, nandito na po tayo. Gising na, sir. Kanina pa ako gising. Nakatakip lang ako ng sombrero at nakapikit. Okay po, sir. Mauna na po kayo sa puntod ni Kian, ha. Ihi na kasi talaga ako Susunod na lang po ako. Okay. At katulad ng napanaginipan niya kanina, pagpunta ni Rico sa puntod ni Kian ay may nakita siyang sariwang bulaklak.
kaya nagpalinga-linga siya sa paligid. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya na nakita si Claudia kaya napabuntong hininga na lang siya at napatingin pagkalaon. Naalala niya kasi ang sinabi ng dalaga sa panaginip na yun. Huwag ka mag-alala dahil kahit nasaan ka, nandun din ako. Pangako yan. Kaya huwag ka nang malungkot at umiyak dyan. Napangiti na lang siya at pagkatapos noon ay eksakto na dumating na si Jordan. Saglit silang naupo sa tapat ng puntod at doon nag-usap ng kung ano-ano. Lingid sa kanila, katulad ng pangako ni Claudia ay nakatingin lang siya sa malayo. Pinagmamasdan ng taong mahal niya na si Rico. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon. Nagkaroon na nga si Rico ng asawa. Nang maisilang ang una niyang anak na babae, pinangalanan niya yung Claudia bilang pag-alaala sa babaeng una niyang minahal. Hindi naman lingid ang mga bagay na yon sa napangasawa niya. Natutuwa pa nga si Bianca kung tutuusin. Nagpatuloy pa nga ang paglago ng kanilang negosyo hanggang sa maipamana na ni Rico kay Jordan ang tindahan niya sa palengke. Nagpunta na kasi sila sa ibang bansa at doon na nagpatuloy ng panibagong buhay. Tuluyan na talagang tinalikuran ni Rico ang pagiging negosyanteng balasubas. Namuhay siya ng masaya sa piling ng kanyang mag-ina. Malay sa problema, punong-puno ng kapayapaan at masaganang pamumuhay. Wakas,